Sinundo nga ulit ni Francis si Natalie sa eskwelahan kagaya ng laging ginagawa nito. Uy, Natalie, nandyan na naman pala yung pogi mong sundo. Saad ng kaklase niyang si Divine. Yung pogi mong manliligaw. Kabisado na rin kasi ni Divine ang sasakyan ni Francis. Hala, oo nga. Siguro tumatawag siya. Kasi lobat naman kasi tong cellphone ko eh. Sige ha, kita-kita na lang sa Monday. Sige, kailan mo ba kasi sasagutin yan? Sige ka, kapag nainip yan, baka maghanap ng isa to get. Hindi gagawin ni Francis yon. Alam ko mahal niya ako at nangako siyang hihintayin niya ako. Aba, ang swerte talaga. Sana all. Sige na, mag-aabang pa ako ng jeep. Puntahan mo na yung pogi mong suitor. Sige. Lumakad nga si Natalie palapit kay Francis. Sorry ha, tumatawag ka ba sa akin? Tanong nito nang lumabas si Francis sa kanyang sasakyan. Oo eh, pero kahit hindi kita makontak, hinintay pa rin kita. Alam ko din kasi oras ng uwi mo. Salamat Francis. Wala yun, halika na, hatid na kita. Iikot na sana si Francis para pagbuksan ng pinto si Natalie pero agad siyang pinigilan nito. Francis, may gusto sana ako sabihin sa'yo. Ano yon? Nakangiting tanong ni Francis. Pwede bang huminto ka na sa paliligaw? Ano? At biglang nalungkot ang binata. Ayaw mo na sa akin? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Kaya pinapatigil mo na ako sa paliligaw? Tell me Natalie, anong dahilan? Huwag naman ganito oh. Mahal kita. Pinapatigil kasi kita kasi sinasagot na kita. Boyfriend na kita, Francis. Girlfriend mo na ako. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong nito kaya tumangutango si Natalie habang nakangiti. Yes! Yes! Girlfriend ko na si Natalie! Sigaw nito, dahilan para mapatingin sa kanila ang mga estudyante nag-uuwian. Hala, ang ingay mo. Nakatingin tuloy silang lahat. Hayaan mo lang sila. Ang saya ko talaga. Totoo ba talaga to? Totoo nga. I love you, Francis. Oh, I love you too. Sabay halik nito sa labi ni Natalie na kinagulat ng dalaga. Napakadami pa naman tao at nakatingin ang mga ito sa kanila. Hinalikan mo ako agad. Sabay hampas nito ng mahina sa dibdib ni Francis. Sorry, na-excite ako eh. Loko ka. Nakangiti naman ang mga taong nakatingin sa kanila. Sumakay na nga ng sasakyan si Natalie at inihatid na ito ni Francis. Kapwa masaya ang dalawa sa unang kabanata ng kanilang relasyon. Mahimbing na nga natutulog si Franco nang gisingin ito ni Yumi. Halos nahihirapan pang imulat ni Franco ang kanyang mga mata dahil sa antok. Love, gising! Bakit ba love? Tsaka nito tuluyang iminulat ang mga mata. Gusto ko ng mangga. Ha? Mangga? Gulat na tanong nito tsaka tumingin sa wall clock nila. Love naman, 12:00 na ng hating gabi, ngayon mo pa naisipang kumain ng mangga. Pabebe nitong sambit. Gusto ko nga ng mangga eh. Itulog mo na lang yan love, bukas na lang. Tsaka wala nang bukas na tindahan ngayon ng prutas. Meron pa, sa 7-Eleven. Napatampal naman sa noo si Franco. Ano ka ba love? Kailan pa nagkamangga sa 7-Eleven? Pinagtitripan mo na naman ako eh, inaantok na talaga ako. Alam ko na, bago makarating dito sa subdivision, merong puno ng mangga, di ba? Ano? Kila Mr. Samonte? Pag nanakawin mo pa ako ng mangga? Hindi mo na ako mahal? Napakamot naman sa batok si Franco. Ayoko lang magnakaw ng mangga, hindi na agad kita mahal? Ayoko lang magnakaw ng mangga, hindi na agad kita mahal? Bukas na lang kasi, kahit isang basket pa na puro hinog. Mga babae talaga, kahit ano maisipang kainin. Ayoko ng hinog, gusto ko yung maasim, yung malambot pa yung buto. Ano ba love? Naglalaway ako sa mga sinasabi mo. Tigilan mo na to, matulog ka na. Pero patapog na nahiga si Yumi at tumalikod kay Franco. Napansin naman ni Franco na nagtatampo ito, kaya bumangon na lang siya at nag-jacket. Pinuntahan si Jovan sa kwarto nito para magpasama na manguha ng mangga. Mangga sir? Sinong kakain ng mangga ng ganitong oras? Si Yumi, sino pa ba? Umaakit dugo ko sa utak ko eh. Hating gabi talaga? Kaya nga eh, ginising pa ako, buti gising ka pa. Opo eh, kakatapos ko lang kausapin asawa ko. Tara, nakuha tayo mangga. Natatawang sambit ni Franco.
Ginamit nga nila ang kotse ni Franco at na makalabas ng subdivision, ay agad nagtungo sa puno ng mangga sa harapan ng mga samonte. Kulong nga abutin ko nito eh. Ani ni Franco. Oo nga sir, may CCTV dyan. Anong gagawin ko? Hanap na lang tayo ng ibang puno ng mangga sir, sa walang CCTV. Nagkasundo nga ang dalawa na maghanap ng ibang puno ng mangga. Ayun sir, walang kabahayan, free yan. Teka, paano pala tayo kukuha? Ikaw aakyat? Akyat now, hindi na makababa later. Tugon ni Jovan. Hindi rin ako marunong umakyat eh. Wala pala tayong sungkit na dala. Oo nga po eh, nakakaloka naman kasi itong si Bekang. Mismo, nakaka-high blood. Pasalamat talaga siya, mahal ko siya. Natawa naman si Jovan at nakaisip ng plano. Batuhin na lang natin sir. Batuhin? Mamaya makabato tayo ng hindi nakikita. Oo pala. Sige po, try ko na lang umakyat. Sige, salamat. Huwag daw hinog ha, yung mura pa. Ibang klase, baby mango pa gusto? Tugon ni Jovan. Natawa naman si Franco. Para sila mga loko-lokong magnanakaw sa hating gabi. Matagumpay na nakaakyat si Jovan. Pero mas maraming nakuhang hinog kaysa sa mga hilaw. Okay na siguro to. Salamat Jovan. Natatawa ako sa mga pinanggagawa natin sir. Ako nga din eh. Tara, balik na tayo. Pagkabalik nga nila ng mansyon ay gising pa rin si Yumi at tuwang-tuwa naman ito na kinuha ang mga mangga. Agad nga nagtungo sa kusina para kumuha ng pangbalat. Love, tama na yung isa. Baka sumakit tiyan mo. Gusto ko mga 5, maliliit lang naman to. Ano? 5 talaga? Baka sumakit tiyan mo. Hindi yan, kain ka din. Ayoko. Pero walang nagawa si Franco nang subuan siya ni Yumi. Kaya napapikit ito dahil sa sobrang asim. Si Yumi naman ay parang wala lang. Parang hindi maasim ang nilalantakan. Asin nga lang ang sausawan nito. Napapangiwi naman si Franco habang pinapanood siyang kumakain ng mangga. Kinabukasan nga ay napakadaming dalang prutas ni Franco. May mga singkamas pa at ubas. Oh, ba't ang dami niyan? Sinong dadalawin mo sa hospital? Tanong ni Celine na makita nito si Franco na may bit-bit na 2 basket ng prutas. Anong dadalawin sa hospital? Para to sa kapatid mo. Kay Yumi? Bakit? Pinabili niya? Hindi naman, pero binilhan ko na. Baka kasi gisingin na naman ako mamayang hating gabi para lang kumain ng mangga. Sus, nakakaloka ha? Hating gabi nag-crave pa ng mangga? Kaya nga eh. Tsaka nito ibinigay kay Nida para iayos sa kusina. Para naglilihi. Teka, baka nga. Nalaki ang mga mata ni Celine tsaka ito napatakip sa kanyang bibig. Ha? Lihi? Anong lihi? Nagtatakang tanong ni Franco. Ang nakakaranas ng lihi, yung mga buntis. Nagulat naman si Franco sa sinabing yun ni Celine. You mean, buntis si Yumi? Hindi ko alam, pero marami kasi ako napapansin sa kanya lately. Madalas natutulog. Tapos minsan nagluluto ako, mabaho daw. Akala ko naman nang-aasar lang. Pero yun din yung mga symptoms ko nung pinagbubuntis ko si Diana. May posibilidad kayang buntis nga siya, Celine? Aba, oo naman. Magkasama na kayo sa isang kwarto. Tsaka kung ginagabi-gabi mo kapatid ko, bakit hindi kayo makabuo? Grabe sa ginagabi-gabi ah. 2 beses pa lang. Pero sana nga, hindi pa ako sigurado. Pero na-excite na ako, Celine. Para makasiguro tayo, bilhan mo ng pregnancy test or ipa-check up mo. Pero ako nang bahala. Ako nang bibili. 2 na agad para sigurado. Salamat, Celine. Sige nga. Nakangitin tugon nito. Pero huwag ka muna maingay ha. Huwag mo munang sabihin na may kutob na tayo na nagdadalang tao siya. Sige ba? Pero huwag masyadong umasa ha. Masakit yan. Malay mo naman, di ba? Ngumiti naman si Celine. Nakita nga ni Nida na naglalaro si Diana sa sala, kaya naman nilapitan niya ito. Hi baby girl, I have something to tell you. Anito sa bata. Huminto naman si Diana sa paglalaro at hinarap si Nida. Ano po yon ate? Pero secret lang natin to ha? Secret po? Okay po, ano po ba yon? Naku, matutuwa ka kapag nalaman mo. Alam mo ba, ang mami Yumi mo, buntis na. Magkakaroon ka na ng kapatid. Talaga po? Sigaw ni Diana, kaya tinakpan ni Nida ang bibig nito gamit ang kanyang kamay. Shh, huwag kang maingay. Sabi ko sa'yo, secret lang natin. Ay, sorry po. Paano niyo po nalaman? Sinabi ni Mami? Hindi,
Narinig ko lang kila Mama Celine mo at Daddy mo. Pero hindi pa naman sure. Ay, kala ko po totoo na. Pero malay natin, di ba? Oo yan, magkakaroon na ng baby dito. Magiging ate ka na. Yehey! I'm so excited na po. Sana girl din po para may kalaro ako. Tapos ako po yung mag-aayos ng buhok niya at maglalagay ng towel sa likod niya. Eh kung babae, paano kung boy? Eh di okay na rin po. Basta secret muna natin ha? Okay po. Zipper mo yung bibig mo. Ano po bibig ko? Pantalon? Napakamot naman si Nida. Mana ka talaga sa Mami Yumi mo. Ay naku, parang kayo ang mag-ina eh. Tumawa naman si Diana at bumalik na sa paglalaro. Nakasara nga ang kwarto nila Franco kaya naman kumatok doon si Celine. Pasok. Saad ni Yumi kaya pumasok na si Celine. Oh ate, ikaw pala. Bumangon naman ito at naupo si Celine sa gilid ng kama. Masama pakiramdam mo? Medyo ate, parang tamad na tamad ako. Gusto ko nakahiga lang ako, tapos lagi akong inaantok. Nagsusuko ka ba sa umaga? Hindi naman ate. Okay, pero malakas pa rin ang kutob ko na... Na ano ate? Nabuntis ka, Yumi. Nalaki naman ang mga mata ni Yumi nang sabihin yun ni Celine. Ha? Ako buntis? Tumango si Celine. Hindi ate, niregla ko eh. Niregla ka? Kailan? Nung isang araw, kaso huminto din. Baka yun yung tinatawag na bawas. Ay naku, para hindi tayo nanghuhula, gamitin mo na tong binili kong pregnancy test. Hala ate, kinakabahan naman ako. Buntis nga kaya ako? Bakit ka kakabahan? Eh may tatay naman yan kung sakali. Napahaplos naman si Yumi sa kanyang muka at kinuha nga niya ang pregnancy test na hawak ni Celine. Gamitin mo na sa CR. Paano malalaman kung buntis nga ako? Kapag nag-2 lines, it means positive siya. Buntis ka nga. Tumango naman si Yumi at nagtungo sa CR dala ang PT. Hindi naman mapakali si Celine habang hinihintay niya ang paglabas ni Yumi. Tapos ka na ba? Wait lang ate, hindi ako maihi eh. Sigaw nito mula sa loob kaya natawa na lang din si Celine. Ilang minuto nga ang lumipas at tuluyan ang lumabas si Yumi. Anong result? Eh di ouch and pain, ate. Tugon nito at bumalik sa kama. Hindi kita maintindihan. Isang linya lang ate, sabi ko sa'yo hindi ako buntis eh. Pinapaasa mo ko eh. Tinagaw naman ni Celine ang hawak ni Yumi na PT at napatakip ito ng bibig na makita ang totoong resulta. Buntis ako? Buntis ka? Sabay nilang sambit at nabayakap sa isa't isa. Loka ka, kala ko negative nga. Ani ni Celine. It's a prank. Hala ate, masaya ako na kinakabahan. Talagang ganyan. So paano, ipapaalam mo na ba agad kay Franco? Nakangitin tanong nito kay Yumi. Siguro hindi muna, kay nanay ko muna sasabihin. Naku, sigurado ako makakalbo ko ni nanay neto. Sabi kasi niya dapat daw kapag kasal na ako, doon ako magpapabuntis. Ano pa nga ba magagawa natin? Eh nandyan na yan. Pero dapat ang unang makaalam niyan yung tatay. Ha? Yung tatay? Dapat pala ipaalam ko na kay Coco Martin to? Tinampal naman ni Celine ang noo ni Yumi. Loka-loka ka talaga. Magiging nanay na ako ate. Tama, magkakaroon na ng kapatid si Diana. Kapatid na, pinsan pa. Natatawan tugon ni Yumi. Oo nga no? Ibang klase din maglaro ang tadhana. Tugon ni Celine. Basta ate, ikaw mag-guide sa akin ha. Alam mo naman na first time ko, wala akong kaalam-alam sa ganito. Kaya pala hating gabi nagpapahanap ako ng mangga. Kaloka, napanakaw patuloy ng di oras sila Franco. Kaya nga eh. Kaya ayun, ang daming biniling prutas para sa'yo. Baka daw kasi gisingin mo na naman siya ng hating gabi. Nakita ko nga yun ate. Kapag nalaman na ni Franco, sabihin niyo na rin kila Tita Sandra. Oo ate, thank you ha. Naku, kung wala ka dito, hindi ko malalaman na buntis na pala ako. Kala ko masama lang ang pakiramdam ko eh. You're welcome, sisi ko. I love you ate. I love you too. Halika nga dito, paakbay ako. Inakbayan nga ni Celine si Yumi at tinaplos-saplos ang tiyan nito. Nakangiti naman si Yumi habang ginagawa yun ni Celine.